design of the cantilever retaining wall. So kining strap footing is one of the possible solution if we encounter the same problem which we encounter sa rectangular combined o sa trapezoidal combined. So ang kuha ng rectangular combined with trapezoidal combined, if the distance between the two columns are significantly far, or large, then it will be very costly, kung kayo massive yung concrete volume na kinanglan. So this can provide economical option. Pero ang sa mga principle nga itong igamit sa pag-proportion nato sa rectangular combined o sa trapezoidal combined footing, o sa siya nga principle nga itong kung proportion ta sa strap footing. So sa ganitong principle, araw na ang ining resulta, upward bearing pressure will be uniform. The resultant column load must pass through the centroid of the footing area. So in this case, since the two footings are separate, then that will be the combined area of the two footings. So to illustrate how to design this footing, we have here the sample problem. So a 300 by 300 millimeter exterior column carrying 300 kilonewton dead load and 400 kilonewton live load, and you have a 300 by 350 interior column, dead load 450 and live load 560. They are placed 6 meters on center. So design a strap footing whose exterior edge will protrude beyond the outer face of the exterior column. So kanang column diri sa left side, kuha na siya, doon na sa property line. So ang footing na dili na ka-extend diyan. So may tabo na lang yung column will be eccentric relative to the footing, and to counteract the eccentricity, we tie the exterior column footing to the interior column footing by means of a strap beam. So itawag ng strap beam, or sometimes also called a tie beam. So allowable pressure 200 kPa, then SOC Prime 21 and FY 276. So in step 1, we proportion the footing dimension. So we compute the total column load for P1 and P2 with the sum of dead and live. Then we compute the resultant column load, sum of P1 and P2. Then we estimate the combined weight of the two footings. So again, the convenient number will be 10% of the total column load. Then next we can compute now the required combined area of the two footing. So we have the resultant column load plus the assumed weight of footing divided by the allowable soil bearing pressure. So we get an area of 9.4 square meters. So kana siyang area is the sum of the area of the two footings. Dili na area sa usara kung dili area sa duha. So to satisfy the requirement for bearing pressure, the combined area should at least be 9.4 square meter. Now if we look at this kini plan view, so doon naman tayo daghan nga ini, So we have the unknowns are the dimension for the exterior and the interior footing. So for the exterior footing, we have the dimension B1, L1, and for the interior, you have B2, L2. So, kasi upat ka anon, di ba? Upat ka anon. So, sa mga ito buhato rin, upat ka anon. Hindi magkaabot upat equation. So, ang mahita po rin yung trial and error, nga maguna tayo dito sa interior nga footing. So let's assume that the load P2 will be supported by the reaction R2. Although as you can see in the figure, the eccentricity on the exterior side, P1 and R1 will cause a lifting action on the interior footing. It will tend to lift the interior footing, and therefore the reaction R2 will be a value less than P2. Okay?
For now, we will consider that P2 will be equal to R2, so the required area at the interior side will be P2 divided by the allowable pressure, then let's assume a square footing, no? So B2 will be equal to L2, equal to the square root of the area, so we get 2.247, and we can try some smaller dimension, no? So anong mahimo na kay normally we use a what you call this, we round off to the larger value, no? Pero dili nganong ato nga gi-round off sa lower nga value. So may rason nga mahimo na siya. So ang rason ato lang isgutan, no? Kung naminaw mo sa akong isulti na mention na nato, because the simplicity of the exterior side will cause a lifting action on the interior side. So therefore R2 will be a value less than P2. So pwede ta mo kuan, pero pwede sad nga kung gusto ka conservative ka, no, kay di mo sa kanunay, no, nga full P1 ang mag-act. So kung gamay ang P1 ang mag-act, then P2 will tend to rest, no, on R2. Okay? Pag-integrate. So nga na ang atong batayan ini, no. So the actual area of the interior footing, considering the trial dimension, so 2.2 times 2.2 gives us 4.84 square meter. So since we now know the area of the interior footing, then we can compute the area of the exterior, no? So we subtract from the total area, the area of the interior footing, to get the required area for the exterior footing, no? So ang ano na lang nato nini ang L1 o B1. Okay? So sama natin pag-solve ka ng L1, B1. So nadiri atong i-invoke same principle, but sama na sa atong naisgutan sa una, no? Kung hinundog pa mo, di ka mo kayo tudugay, di ba? Kana siyang requirement ng pressure sa loob uniform. That is not an absolute requirement. It is not a necessary requirement, no? Pero muna siya itong gisunod sa may rason. Complete 6 yun, katulog buhat. Simply for convenience, no? Sa atong calculation. Okay? Katulog na na size. So pwede yun nga kuan. Dili mo na i-follow nga requirement. So resulta na siya uneven na pressure distribution. Ito earthquake. Now, while the simplicity at the exterior footing will tend to cause a lifting action on the interior footing, pero dili sad, no? Kaning P2 para na to ning R. So R1 will tend to be higher than P1. So you cannot simply divide P1 by the allowable pressure to get the required area of the exterior footing. No? Non-uniform na mura Hindi na nagtrapido. pwede kay ang atong R1 mas nakuman sa P1. No? Kung hindi sila magtungo diya, di ba? Ilang di palisuran dito. So basta nana. Okay, so manining, ang atong i-apply diya, kining ni kuha tag usang equation from the Pero basta condition, dili no? gani equal Ang resultant column load must pass through the centroid of the pero kato yan. two footings. So kung atong tanaw diri sa atong plan, mao ni siya ang location sa centroid, no? Kaning distance ng X sub C. Sa alid Kanya nasa niya mo igo ang imong resultant nga column load. Magkuhan sa mga. So from mechanics, we have this equation for centroids of areas, no? So we have the moment of the total area is equal to the sum of the moment of the partial areas. So kung ato lang i-apply ang equation, makita na to diya ang unknown is only L1. So solve na to ang L1. Then kailangan tayo area 1, then we can solve for the other dimension B1 as A1 over Sigurad L1. ni Misino po sir day. We get 2.09. Kung umada na ato siyang i-round off na to sa mas practical value. So we try 2.18 by 2.1 meter na footing. So multiply the dimension, we get the actual area
for the exterior Ayun, footing. sige, No? if na-change kay ingon lang So later. ingon na ang atong pag-proportion. Panel. Sure jud ko din ay basa man lang. So doon na ba yung pangutana? May tungkol din step 1. So after step 1, ang atong na-accomplish na natay sizes sa Unsa tong isna? duha ka footing. No? Kita pa dyan pinaka. So the succeeding part of the computation will be to design each of the footing as regards the thickness, no, which is usually governed by shear requirement, and afterwards we compute the steel reinforcement. 8 to 9:30. So we compute here the factor load, we apply the load factors, Asa na? then so footing reaction, so take tag moments dire, okay? Maka-cramp pa para So solve na to ni R1, sa bridge. and that value sa R1, i-divide na to in a distance, we get the equivalent uniformly distributed loading or pressure, no? Kung kaning R1, i-divide na to sa area in footing, then we get the effective na pressure. So man masolve ang R1, we apply summation of vertical forces equal to 0 to get kining R2. So ang R2, i-divide sa nimo ining length, you get this value in kilonewton per meter. If R2 is divided by the area of this footing here, then you get your upward pressure in kilopascals. No? Ay, kana. Medyo ko ay. So we have the calculation for both the Nag-iso nag-itaan. pressure distributed over the unit area and pressure distributed per unit length. Pwede siya stick to mo check below. So mali ang atong load diagram, then from this we construct the shear and bending moment diagram. Now the reason why we have to draw the shear and bending moment diagram is to be able to design the strap. Okay. Nakuha na lagi nga. Ako nakuha 6 kay same sad sa timan. Gilson mo, di So saman, kinahanglan pa pa ni detalye pag-discuss ng shear and moment diagram para Nabunang ko nag-uungis naman ini, no? compute ko. Isang pag magpiyong yung mata, hindi nila mo maka-solve sa kuhan, di ba? Kaya ang So pag matalikod ka ba, no? Talikod ka, akong di para sa imong nauna ang loading, pwede diktahan yung imong classmate, no? Gabay, ingnan ini. Ha? Kaya? Dili. Ay, grabe na sa mga PPR na malapit ng graduate, no? Matod pa nila nanimahaw ng tuga. point for na also. Ha? Malapit ng graduate, one more semester, no? Kay on week. One more semester. Ay okay ra Di ba, PPR naman, no? Fourth year pa rin mo? Murag 1 point. Di ba na po PPR na mo? Anyway, Ang paday mo sa katuig pa rin eh. That's still good news, no? Enjoy your stay. 1 mong gruto ko. Graduate agad mo, magkita ng trabaho, it will be a different environment, no? Different challenges, and more fun. Sa pagkaroon ay, mo ni pinakaya ay siguro kining college ng level. Kay, kung ano tao, no worries ba, no? Natay na bandira, natay kusinira, natay allowance, no? Dito magtrabaho, Ay, okay? mga 400. So, ay lang mo kung dali graduate, ha? Ay lang mo submit dahil sa inyong plates, no? Para hindi pa mo maka... So, naiwan, ganahan kayo mag-standby, mag-stay dito sa USA, no? Mabot sila 6 years, 7 years. So, overstaying generals, no? Okay, so mauna siya ang atong shear diagram. So ang pag-compute na to sa shear diagram, we just apply this principle, no? That the change in shear is equal to the area of the load. Hydro. So ang atong load, kung ano man, rectangle naman, sa iyo na kayo. Corny pag Yeah, we locate points of zero shear, ganito rin. So, we just apply pressure proportional to similar figures. And from the shear diagram, we construct the moment diagram. Now, from the shear and moment diagram, we can see that the critical section for designing the strap, Ay, kaya nalibo pa ka ate. okay siya ang section dire, no? Kaya kanisa. Yeah. Kaya mas may ko. Mag-equal naman guro na. Okay siya ang critical section sa strap, no? You have the, there the Ang
the shear of 204.36 kilonewton and a bending moment of Bibo ba 810. kay ano ba ni? Now, tingali mo yung tao na tingnan mo yung maximum moment, ang maximum moment na naman dire. No, na di ang maximum moment. But Parang LD sa at that location, the strap is Hindi nagsabot ko. Kato ni pag mag-excel. it's not the only section resisting the force, no? But there is the combination of the footing and the strap. O mo ko nagtatlaan. So kung doon na may baw o bali sa strap, nga rin na siya mabalik, no? In between sa duha ka footing. Now, doon na ngayon, nga kaning atong strap will be placed entirely on top of the footing. Yung na pagkabutan. Pwede sa lingon ini, no? But to save on concrete volume, mga usay atong pakaon na to sa footing, no? Yung na, so makasave ka rin yung concrete volume diri kasi kung ibutang mo niya, Ito yung katong. diba? dili bike class. Pero ang disadvantage na sa kung imo ni siya i-partially embed na to sa footing, Bike class lang itong ang medyo puti gamay sa pagtrabaho, no? Kaya you need to put the reinforcement for the strap before you can pour the concrete for the footing. Whereas kung ignunin mo nini pagbutang, masayon siya trabahoon, no? Kaya you just cast the concrete for the footing, then afterwards you can cast the concrete for the strap, no? daghan ta sa bro. So that is why I think most engineers prefer the second Ako ba? configuration, no? Ang ilang kuhan, yung strap na rin sa directly on top, no, of the footing. Pamunta na, pwede ba yung una na? Ha? Pwede ba na we place the strap beam at a distance from the top of the footing? Hindi na pwede, no? Hindi na pwede. Kani siya, kani siya to prevent this from bending, no? Kani siya ang portion sa footing. Hinana, so this is now empty space, no? Wow, yeah, ha? Nagdali na. Wow, yung footing, imo ginang tamakan, no? Nagkuha na dito. The strap should be placed on top. No? Pwede ka nang dili, no? Okay, so mga siya pipila ka mga butang wa na nato i-discuss diri sa mga notes. So mga shear moment diagram, then we can Ay mangita ra dito. design each footing, no? Individually, siya na itong exterior. So sa may mag-govern sa thickness nini. So you have the wide beam shear failure. So doon ay duha ka critical section nini, kini diri yung section. The distance from the face, this face to the column. Yung lain sa critical section, pwede sa dire, no? Ano sa dito divide? Wide beam, it cuts across, no? Ang tawag siya wide beam shear. Ang Sa kato. group. Pero nga nung dili man kini nga section nga atong gi-analyze nga nung kaniwang bikas, Kay sinis. Kay mo naman sinis na. Kamurong. nga nung dili man sa kaning blow Ah, nabitaw si ko. na. Ano ba si vlog? Sa may rason, kaya kana siyang blue nga section mo traverse siya dili lang sa kuan, no? Dili lang sa footing, kundi it will also traverse the strap, di ba? Kanya ang strap na siya stirrups. So, most likely dili siya critical din depita, no? But sometimes you cannot also really be sure about that, no? On ang akong tambag, no? Mas may kumpiton yun. Okay? Mas may kumpiton. But in this calculation, we just calculated at the red line. No? So you have the shear force, the shear capacity, then we equate and solve for the resulting equation for the effective depth. Then for the RCD kay ko ano lang. punching a shear, so again, d over 2 distance from the face of the column. So atong critical section, Puting na lang ang kulang that sa. would be a three-way shear, no? Dili nga side, dili
Kining side Iya na. o kining side. Diri din mag-exam sa ko. Now, pag traverse ang atong critical section mo, traverse din no, sa strap. Okay? And the strap will have a significant contribution in resisting the shear. So if you want to have a economical design, no, so you can consider the contribution of the strap. No, pila may ang shear strength, i-appeal nimo. No? Kay Mauricis, masaya siya i-appeal nimo na sa ingon nga matugra, di ba? Pero niini nga calculation, ato siyang gineglect. So may rason nga gineglect man nato. Aron pag himong sayon sa itong kinabuhi, no? So ato gineglect for simplicity sa calculation and Nga nakalahi sa diya ato. for conservatism, no? Sa atong design. Late ba? Kay So, para familiar naman tayo ini yung calculation sa punching shear. So, you have here the Sa to okay. upward soil pressure multiplied by this area, you get then downward column load and downward column load, meron sa mo sa resultant upward pressure within this I think so. tributary area, and you get your shear force. And critical or shear capacity, you have kanilang line. No? So, ang imong BO, kining side plus kining side plus kining side. Yung calculation na rin, no? So, equate sa na to, then you get the required effective depth Oh, to pero ang ano ko hindi prevent a punching failure. Okay? Sa interior footing, so parihar ni siya sa isolated footing, no? Ang una na itong katunan, itong square footing bitaw, no? Ito na kay binding shear dere, may punching shear around the column perimeter. So, ano siya, no? Similar na calculation, tingnan nato ang tagsa-tagsaon. Kaya basig matuog niya mo diya, no? Kaya yung mga hibawan mo kung anak, no? Bitaw na hibawan na tayo, istoryahan pa tayo, maglaay kay paminaw, no? Ha? Kaya nakakita ka sa lida ba, niya istoryahan kasi yung amigo. So, kapoy kay paminaw. Ha? So, anyway, hibawan tayo. Niya sa flexural reinforcement, so, ang critical section na to for bending, ganito rin. No? What about here? Kaninga face sa column. Critical ba na siya? Now, kana diha nga section na strap yung tabang na to. ang Diba? makabong share mo. So, dili siya critical. So, mga atong ihimo diri, we design the steel reinforcement. Kani siya, may atong main reinforcement padung dito. Then for the perpendicular nga reinforcement, we just provide the steel required for temperature reinforcement. No? Kung tapulan ko din ako. So, naadiri ang calculation sa moment, then we use the strength design formulas. Then for the interior, so nakay duha ka ruang ini, no? Vertical section sa bending, kini section, the face of the column, and also at the other face of the column. Pero kay square mo ni atong column, square sa ang footing, parihara, no? Pero sa ito mo compute sa. So, ano siya calculation na to. Then dowels, as I have already mentioned also before, we don't have to calculate that, no? Since it is common practice to embed all the vertical bars into the footing. So tingali ang bago para na ito kaning pag-design sa strap beam. Well, the strap beam will be designed using the principles for designing ordinary beams. No? Yung katunan sa reinforced Imo lang design. ang gamay pero Diba? sayop to bro. So from the shear and moment diagram, we have the following design forces. This is the design shear and design moment. No? So ang atong gihimo diri, ang atong section, ganing strap, no? So this is rectangular here. Yung cross section.
we proportion the size of the strap based on shear requirement and based on rigidity requirement. Point load. Kaya kung panangit yung strap gamay sa kayo, no? It is not stiff. So, act ng eccentricity, Atong sa babo. it will bend your strap beam, no? And thereby causing rotation of the exterior column footing, no? Although gunit na siya pero mo po siya na yung gamay rotation, dili mayo, no? So walang natay requirement for rigidity. So based on beam shear, so assuming that the entire shear will be resisted by concrete, so walang VU is equal to V1 6 squared to sub C prime BD, no? Yeah, mas yung weight sa atong strap usually equal to the weight of the column, no? For simplicity in atong formworks. Okay? I-class lang na to ang strap na to sa column. So ano siya ang depth required, 787, then the depth required for rigidity. So kini siya nga requirement that the inertia of the straps should be greater than or equal to twice the inertia of the footing. Actually, this is not in the NSCP, no? So, wala ni sa NSCP, kung ikuha na rin siya sa libro ni Joseph Bowles. Ang atong reliable partner, si Mr. Joseph Bowles, no? Parang nawatay ng siguro ni siya kaysa sa una. Hindi man sa sir. Mawala na yung Pero iyang libro, ang karoon na agapon. So, ano siya ang recommendation ni Bowles? So, ato nang i-equate, no? So, ang ISA strap, that will be 112 BH cube. Sa footing, 112 BH cube yan mo, no? Considering rectangular section. So, ang atong gigamit niya, ang gross ng mga, ano, ang gross ng mga concrete area. So, sa shear 787, sa aming GDT 985, and we, yung 985 governs, and we round it off to a more practical value, say 1,000 millimeters. Medyo lang po na ko, ano siya nga, no? 1 meter depth in beam, no? Medyo lang ko siya beam. Namasuot. Yung mabayad. Pinanaw na lang ang bridge. Wala na kay answer. Walang ino. So, pag determine na ito sa steel reinforcement, naman tayo size, no? Na kay width, na kay effective depth, so you can now design the steel reinforcement using sa ultimate strength design formulas. Then required development length. So this is your critical section for moment. So ang atong rebar should be extended on each side, no? Of the critical section at a distance not less than the required development length. It is common kani siya nga rebar atong i-hook, no? Ito sa kolong. Okay? So top bar na siya kay kung tanawin mo sa moment diagram, the moment is negative. No? Negative moment, so top bar. So ayaw baliha, no? Ayaw ibutang sa bottom kay sakto na itong pagkumpil sa giligano sa iba na sa iyo kamutang na ayaw pa ayaw. No? Kailangan sakto nga itong interpretation. Okay, so the last step, we draw the details. So, ano siya nga itong detail, no? So, in the detail, we show the elevation drawing, plan view, no? And you can also draw the section sa itong strap. So, sa top, you need 8 to 25 mm diameter bar. Sa bottom, we just provide at least 2. 25 mm diameter bar, araw na itong stirrup, doon na siya kakuktan. Yes, so host, no? Now, if you look at the moment diagram, nakita rin, no? Kuha maning atong moment diagram. Wala drawing.
So kani siyang 8 of 25 mm diameter bar, mao na siyang requirement dire. But as you can see from the moment diagram, the moment actually decreases 5.4 lang grade at towards the interior footing, no? From 810, it decreases to 234. It is about, ano lang, almost 1/4 na lang, no? Kaya mo. hindi 1.4 lang po. 800 to 200 plus. So it means na if you want to do an economy sa design, Complete. pwede sa computer mo pila may required number of bars at some other section. Okay? Kaya kanang walo, kinahanglan na dire nga moment. Pero dire, kaya kinahanglan ka kunong na lang, no? Sa final Kaya posible dire nga section, kinahanglan ka upat. Kung yung ginagawa With sa only 8 bars, no? Yeah, taas man yung distance. Diba? And if there are several footing of this type, then that would result into economy, no? Sa imong design. Pero ako na obserbahan, mga engineer, tapulan mo kayo ng compute. Kurap mo ito. No? Di mo sila mo yung balance sa bilya, di sila mo yung gasto, ha? So, ang ilagay mo, kung sa'yo mga compute diya, mauna na tanang rin. No? Walo, gikan rin, paingon rin, 8 ka 25 mm. So, kung ingon na, magkakita mo plano yun na, mahibaw mo, no? Engineer, mura, gikapoy na, no? Gikapoy ng compute. Pero pwede mag-iunta. Atong ito ang reduced number of bars, no? But in this sample computation, wala na ito na himuha, no? But in practice, it is good, no? If you develop a program, design program, then you can include that, no? Kaya kapoy man kung ano mga pagka-compute, pero kung compute mo using Excel, dali na lang kayo kung sa mga encode sa imong mga formulas, no? Okay, so ano siya ang atong ginagi. 600. Pero yung atong strap din kay medyo lapad siya sa kwan, no? Lapad siya gamay sa column kay point 3 by point 3. Diba? Kung si Shane. Kanang reasonable ang 600. Ang 300 sa no, nga weight, suot pa ng 4 ka 25, no? Because 8 to 25, we place that in 2 layers. So for one layer, there are 4 bars. 4 to 25 can still be accommodated over a weight of 300 millimeters. No? So you can, to improve the design, we could try 0.3 meter wide na strap Ay, lead. yun siya po yung L3, L4. So, do you have any questions? Ito, Tanawa? ang katong Ang sabi iniga ko, gini, no? kapoy ko sa pag-deliver sa nakini na ako schedule ba. Danan ko yung L1, L2, L3, L4. Okay, so ay po ka na. Pagayong ta sa next topic. Like ka ng Naji value Isa. relation. Ang deliver retaining wall. No? Ano ito, 5 between 4 or 5 ba ito? Depende ra. So, kini yung deliver retaining wall, ang of course, ang tingali kay Bono mo na rin, no? Ang idea, asa ni siya gamiton. It is used to retain soil mass. When the soil cannot retain itself in its natural slope. No? Although na ay mga soil formation, vertical cut, but they're still stable, no? Example, mulakaw, sige mo mulakaw, kita na rin pa yung dito sa ubos, no? Yung magian ay hindi kuwara bakho kaya to, di ba? Vertical cut, Sa 2 ito. wala man na butang retaining wall ya, no? LB na. Wala man siya maunsa, di ba? Dili lang ka na, di mo kayo nataas diha, katungtuan ito sa stadium. Nakasuro na ba mo sa stadium? Jogging lang mo dito. O nag-date lang mo dito. Ha? O stadium, gatong doon yun sa general services nga building, taas kaya na siyang vertical cut, no? Unprotected, no? Free surface. It has been there for quite some time.
wala man siya kung sa, no? Pero bantaya na lagi ako na sige kuha niya tulo-tulo yun, no? Obserbahan niya po ng ibabaw na kay di maguna mo yung natural yun nga kuhan, di ba? Yung natural ni slope, kaya tubukin mo na incline na Basta karon wala na yung exam pa. di vertical cut. Ay, pwede naman din yung prioritize ang atong pinakadako. Now, panagitan ko ang soil formation, dili makakaya na nang tumpak siya, then you have to restrain, no? The soil mass by what solution will be the cantilever retaining wall, no? 400 by 6. Lain solution, kaya sa atong magiyan sa diri sa atong karsada, no? Natay riprap, okay? Kamada ra sa bato, masa kamada, no? So, kung gagang ka bato, pwede riprap yung gamiton, but it is labor intensive. And it occupies a lot of space, no? Kaya baga man siya riprap. Now, the cantilever retaining wall will provide us an efficient solution sa pag-retain soil mass provided. Ang height na ito kasi kayo habog, no? Kaya kung taas na kayong height, Then Saturday then you will have also a very massive retaining wall. There will be too many reinforcement. Kasi economical. There are other Iba si more economical option, like for example, using kining gitawag na to counterfort, no? Counterfort ng mga walls. Pwede sad nga natay ko katong mga tie back ng mga anchors sa likod sa wall, you tie it, no? Anchor block to help the wall in resisting the soil, no? si Jamura ramon gud. Di man ta. So we have the following terms used in relation to retaining wall. So you have the front face, the back face, batter. So the front face is usually battered. In access soil, it will tend to push, no, the stem forward. So kung vertical yung pagka sa stem, yung batter, Ano no, si damit? tuwod sa wall, sa soil, ang imong stem will tend to lean forward, no? Kuha siya, although di siya mukulang, lean na, pero lain kayo tanahon, di ba? Ang mga kining tao nga moagi doon sa imong wall, kuyawan, no? Pagkuhan mo rin, yung naman, yung i-batter, niya muag ang soil, so para siya, pareha sa idea nga cantilever beam, imo na siyang i-camber, no? Cantilever beam, when you construct it, you don't construct it horizontal, no? Construct mo na nga doon na siya i-camber, di ba? Ang inibuhi, ang deflection downward, Lain nga sa then sud ang construction method. the bottom of the beam will be straight, no? It will not appear to sag, okay? Kasabot ka ato. Kung saan na siya nga reason nga na-batter, Katong line of balance. then you have the key between kining concrete force if you have a very high wall. Bago-bago nga topic. Kaya di man pwede nga magbuhos ka dito sa bus, dito mo buhos ka sa taas, di ba? 100% complete. Na siya yung limit pila kung sa height sa kining concrete that you are allowed to pour. No? Because if you Kapag pour concrete nakakuha ka katong line of balance. too high, no? Yung height, it will result into segregation, no? The force aggregate will tend to settle Iyang formula ba kay uh, inconsistent. below. May plus, may minus. So to increase the shear capacity or shear strength at the junction between the base slab and the stem, so that's the shear area. No? So ganito rin yung side that is called the two, opposite side is called the heel. So beside that one, so you have the tentative design dimension. So for the top of wall, you have 200 millimeter minimum, but 300 millimeter is preferable. Plus. Although in actual, no, doon na yung mga retaining wall na bisag 150 mm, no, ang thickness sa top, pwede gapon, no? Ang important, ang rason na mga gunyana, no, nga nung dili sa kayo very narrow ang imong top sa wall, because you will have difficulty pouring the concrete, no, between narrow forms. Okay? So there should be enough width so that you can pour the concrete.
duration of actual start. For the stem. 100% complete. 200 mm minimum, but 100 mm preferable. But with additional, siguro, intervention, you can pour even narrower, no? 150 mm. Okay. So, ang edge, that is the total height of the wall. Kaning edge, there is a front, kaning sa tunga side, that is the depth of embedment, no? Of your footing. Then this stem is usually placed at a distance b/3, no? From the two. If, of course, there are no other constraint, usually that will give you the best in locations in stem. But sometimes you cannot do that, no? Due to some other restraints. So for our tentative design dimension, the width of the base slab, usually from 0.4 to 0.7 of the total height of the wall. Thickness at the base slab P1 from 7 to 10% of the height. The thickness at the base of the stem P2 also from 7 to 10% of the total height. On the kanang edge na to should be below the level of plant growth, no? In case there are trees on the two sides. Okay? So gitawag ni siya cantilever retaining wall because it restrains soil mass by cantilever action. So dunay actually tulo ka yung talang cantilever, no? Kung nakita mo na nato dire. Okay. Wala na siya i-change oil dimension na kayo ba? So for example, the stem, yung stem rin, the stem. It is designed as a cantilever which is assumed to be fixed at the bottom. Okay? Now for the heel, it is also designed as a cantilever assumed to be fixed at this section here. No? And for the two, designed po na sa cantilever assume fixed direct. No? Location. So, may tulog ka cantilever niya, ang stem, ang heel, ang two. Pero wala na diri. So, sa may possible nga deformation ng atong wall. So, for the stem, it will tend to lean forward. Ato lang exaggerate, no? Bahaw kaya, no? For the heel, Pag di mo na ba? Yun na yun. it will tend to Mas una sila. Pag-asa na lang sila. depend na, no? Then for the two, it will Okay, ragot na siya. be bent upward. Ba't na naman siya ba? So it is important to be able to know this, no? Yung mga bending action. Aron may bawa kagasa, dapat may butang ng imong reinforcement. Di ba? Like for example, sa atong stem, yung bending forward man, asa man natin ibutang ang main reinforcement for the stem. At the front or at the back? Long sleeve. Ha? Sa back, di ba? Ngari ang iyang main reinforcement. Siya. Das likod, yung main reinforcement. What about the heel? Long sleeve. Asa man nato ibutang ang iyang main reinforcement? So for the heel, we place the main reinforcement at the top side, no? And for the two, it tends to bend upward, tension will be at the bottom. So, ubos na natin kung Ano na ito, Friday PPT? main reinforcement niya. Hindi mo pang split. Now, the primary load that will be acting on the wall is the lateral soil pressure. Pwede rin. Now, there are different
kuan, Pag difference yun naman, cold paper, kaya mo. theories, no? Ah, di ba katulad Kung yung sa di siya cold pa paper, among ganun, katawag yun pa. kini bang analyze na to, no? Kining soil pressure. So kini diri mo siya ang kuan kanang pag-idealize na to ba, no? Idealize na to murag ang soil atong gi consider to be between water and rock. Kay rock can hold itself, no, without any additional support, di ba? Ang tubig sad is a yun, no? Zero shear strength. Pero ang soil can partly hold itself, no? So to 1 hour and 30 consider that in our calculation, we just assume an idealized na soil pressure distribution. And that is triangular, no? So the soil unit pressure varies linearly from the Mga geotech sila to itong mga kuhan. okay. Paano? So for example, if the soil at the back of the wall is inclined at an angle beta from the horizontal, so atong soil pressure will be directed parallel, no? Siya man yung pulling. Uh, Siya yung pulling ng cellphone. To the surface. So it will have a horizontal and vertical. Pinakatong murag no? si Rusty. Alam If mo the top of the soil or the surface is horizontal, so horizontal sa itong no vertical component. Dili. Makuha na. Mag-take notes do. Mahal sila. Now there are two kinds of kining soil pressure, no? So we have what is called the active soil pressure and the passive soil pressure. So what's the difference between active and passive? Ah? Active. So when you active, if the soil will tend to push to the wall, no? That is active. On the other hand, if it is the wall which will tend to push against the soil, that is passive. So, kani siya mas dako man yung force diri kaysa diri. So, there is a Burgonya. tendency, no, for the wall to be pushed forward. Same na sila sa tulo. So, kini diri ang soil mo ay nag-push sa wall. So, that is active pressure. But on this side, it is the wall that will push the soil, no? Marang yung bulldoze, di ba? Ang soil. So you have your passive soil pressure. So to compute the unit pressure, we have this equation. So you have CAWH and CPWH. So C and CP are the active and passive soil pressure coefficients. So, depende sa type of soil, doon na siya yung mga kuha, no? Mga 12 kilo. Each na to. 12 values, kilo. no? Depending on the angle of internal friction, as we can see here in this formula. So, na Rankine equation, nasa to ito column equation, but in this presentation, we are presenting Rankine equation. So, ano siya yung mga formula niya sa coefficient of active and passive Management. soil pressure. So, depende sa angle of internal friction and the slope of the surface. No? Gamit. But usually, ang top is horizontal, so beta is equal to 0, and this equation will reduce to simpler forms. So, siya, no? Yung makita na ito rin nga ang C and CP. So, CP will be the reciprocal of CA. Di ba? Kaya 1 minus sign, 1 plus sign, at CP 1 plus, 1 minus. So, reciprocal. Okay? Wala guys kita. Huwag yun nagkaman. Structural. Then, how do we consider surcharge pressure? So, suppose there is a load applied, the soil surface, no? Kani diri. Definitely, kini siya load diri will affect the soil, no? It will increase the pressure acting on the wall. Ang present dito sa So, kung consider ang surcharge pressure, ato lang na siya convert nga to sa equivalent here, height of soil. Sa inyong hydraulics or fluid mechanics na may itong pressure head, di ba? So,
Ulit. Kay pressure, you can convert it into equivalent height Pero man of na water sa by simply dividing that pressure by the unit weight of water. So, mo sa nila rin, no? Nagkuhan, guro na. Ang ingon talaga equivalent nga kuan, height of soil will be equal to the soil charge pressure QS divided by W, which is the unit weight of the soil. No? So, ingon na. Pilay value diri mo na sa idugang nimo, it will be in a shape of a parallelogram o kung imong tanawon sa kuan rectangular, no, nga pressure distribution. So that is the additional horizontal force, no, applied to the wall. Now, if the short charge is situated at a distance from the back of the wall, kung magkalayo ni short charge, magkagamay ang effect na sa wall, no? So, sama nato na siya pag take into account. So, ang buhaton ram, o siya ang as nagsugod pag-apply short charge, we just draw a 45-degree line. No? 45 degree, mo intersect siya sa back sa wall, i-project nimo horizontally, so kaling nga portion, wala na siya, di na nimo ikwintahon. Ikwintahon nimo pag-compute sa short charge, kanila ang din sa opos. No? Natin bro, sa ito katong contract. So, kuha siya na, panalitan, kung nakay footing din kay kolong footing diha. So you can compute the pressure, no? Bearing pressure underneath the footing, then that will have an impact on the wall. So lang ka 45-degree line, i-project mo horizontally backward. So ang imong short charge, kanira siya diri ang lugang sa short charge, no? Pero kanang footing good, that is applied over a portion only, no, of the wall, because the wall is usually very long, di ba? Samtang yung footing, definite mo lang yung width, no? Say 1.2 meter by 1.2 meter. Samtang yung wall is along the property line, no? So, at that, narika na nakay footing na wala, di ba? Asayon na daw na. It is not a continuous loading, no? So, pwede na siya, no? Kana siya problem can be handled by using integration, no? Kay point load and you integrate that over an area, bila yung influence, no? Ito sa box and wall. Okay? Sunod. Mga pag-handle sa short charge, no? Ay, 2 units or research. Now, take note, nga kanisiyang wall na to is designed to resist meaning soil pressure, 2 units. but it is not designed to resist hydrostatic pressure, no? So, kalamitan o na'y sudri ng tubig, ang tubig mo, kuhaan magina, no? Infiltrate siya nga to sa soil. Fundamentals of civil. There might be some water that will be trapped at the back of the wall, and it will exert hydrostatic pressure on the wall. And that is one of the common causes of collapse sa cantilever retaining wall. In fact, kanya nga itong riprap dire, no? Sa chapel, kanya ito, kuhaan naman siya, bago naman ang riprap, ang kaya unang riprap na gikonstruct Layo pa dyan. after a heavy rain, no? It collapse, was out ang riprap, no? Ginunggan kay wala nila butang yung drainage, wala nila butang yung mga weep holes, no? So kanang hoop, ang atong stem should be provided with weep holes, okay? To drain the water at the back of the wall. So we cannot afford, no, na ay tubig magpundo dire. Nasa ko, may sinyo dapat. So butang tagagmay nga mga pipe that will Na may online. tapos diha, no? Hindi ko pwede online. May tubig dire mga diha. Yung mas barato ang online. And that is usually placed Hindi ko at a certain horizontal spacing and also vertical spacing, Monday to Saturday. depending on the
expected amount no sa or volume sa tubig nga mo ari dire. Well, ang atong first line of defense nga ato yung i-drain nga rin pala sa surface. No? So kung naibalay dire yung nga siminto ni, then water will be allowed to spill over the wall. So no problem, no? Mura nga na sila Pero yung kuan kanang permeable kay yung soil, no? So simple daghang mga kuan dire. Yung kuan ng tubig. Then there should be enough, no, na drainage. Murag kung So maginamit. sa na ito pag-compute niya sa diameter sa atong weep hole, niya sa spacing sa weep hole. Yung mo bayad pag yung Ang imong pangutano niya na si Engineer Melchor. Si Engineer Melchor na yung kumaon na ako din ako kumaon na, no? O na kumamutan na ako ng parts. Di lang makaya diameter o spacing ang butang ng ay parts. naagam. Tanaw na Melchor. Butangin na ako ng parts. Itong pag-compute. 1.5 meter ang center, 2 inches diameter. Okay. Siguro mahubang ako. Balitan na yung burger si Melchor. Napubos na lang ba? Tanong mo kanina, di ba? Tapos dito pa mangupyo sa Okay, so importante na, no? Eh, mawala nga daghang mga retaining wall na display kay linta ng weak hole, no? Pero may kani nga butang, but very important, no? Eh, kalinti. Kaya bitali ko sa ay nilibutang nga no, drawing sa nga ng weak hole, no? Execute sa dito, buhos ka sa pitso, no? Di ba? Makuha, madalas yung research. ay Okay, natay design example rin. Okay, so proportion and design the cantilever retaining wall to retain about 6 meter high. Soil weighs 15.7 kilonewton per cubic meter. Angle internal friction is 33 degrees 40 minutes and coefficient of friction at the base is 0.65. Sa ito pa, sa di pa ka mag-design, no? Na ay certain soil parameter na imong gather, no? Nagitan unit weight sa soil, laman. Kailangan mo na unit weight. Dili man na 15.7 karon na depende na sa type sa imong backfill, no? So you have to know ang source sa imong backfill soil kay dire. Ha? Naka-org. Mo ya tong backfill soil dire. Karon. Kailangan kay bawo ka sa iyang ining property, no? Big water. So imo nang kuha kag sample, ha? Dadto nimo dito sa atong soil mechanics laboratory. other number na lang. Unya ang espiritu na natin Yung sa open picture. pa sa Si Ma'am Aida Libon Pasil Lasad, no? Si Ma'am Aida is Janti Pamit. She's already here, no? She's already managing the soil mechanics laboratory. Usa ipapost pa ka. And until now, nagapil-apil that's pa still ko. her work. Abi na kog apil ako sa part. So, may Yung wala. Pag third year grabing naman kabaw ko. Wa di ay. lakotay ba, no? Wala na ko na complete ang murag task. Daga pa na, Abi, magapil-apil po. single pa na si Ma'am Aida, no? Pero mga Kaya, binay. soil mechanics laboratory. May taas ka na siya buhok na ito, abot niya ang buhok dito sa likod na rin, no? Yung puti mo na siya Wala kayo. to sa reverse gun. Ako karon puti yapon ba? Ito, no? Pinaka-placement ta Sige pa init si Mamayda. sa reverse. Pero kaya ito puti na siya kayo. Taas ang buhok. No? Zero mo. Kasi siguro ang mga certificates. So you get a soil sample and have it tested in the laboratory to determine the following, no? Unit weight, then you have the angle of internal Oo, kayo friction, gamay raw. and also you need to know the coefficient of friction at the base. Kasi Now regarding the coefficient of friction, o isang force meaning angle of friction, facility. in lieu of laboratory kuan testing yun, mo pinakamayo no nga ipa-testing mo sa laboratory sample. But in lieu of that, you can search no sa mga libro, mga textbook, because for certain type of soil there are recommended no Mag-compile din values sa angle of internal friction, coefficient of friction, but these values usually come in a range. Dili ko sa value kung dili range no from 0.1 to maybe yung 1.5 na no. So kita nga mag-design,
we try to adopt the more conservative value, no? Wala tayong testing, gamit lang tayo ng mga recommended libro, then we adopt the conservative value, which will actually result into a more expensive medicine. No? Mga pwede sad nga kondensyon lang nimong tag-iya, nganyor, magpa-testing lang yun ta. No? Ika na tag-iya, allergic mo na kasi sila testing. No? Di sila kayo mo gasto. Centered kay ba? Pero importante, no? May sila pasakton, Lahi. nga kung di ko ta mag-testing, mag-assume raman ko. Yang akong i-assume, dagko, no? Yung mahal yung word. Kung nagkastuhin na lang yung testing, malangan tagamay, no? Ang tag-iya, gusto na yun nga action agad, di ba? So siya nga, naka-down payment siya, man, anong retailing wall niya, no? Muna siya may tabo kung buwa kayo mo plano ng trabaho. Kung di plano, then you have to give time, no? For sampling and laboratory testing, di ba? And you can save money, no? So allowable soil pressure, that is also taken from geotechnical investigation. Isod na po niya ni tanawan. Then FSC prime and FY, that is those are the values that will be decided by the structural engineer, no? So we will be the one to decide sa may atong gamiton 21 megapascal concrete or 28 megapascal concrete, no? Kung mubura ka wall, then you can use 21 megapascal. If you have a relatively high wall, then you can use higher strength concrete, no? Because the shear forces will be larger. Then there is a recommendation, no? Rho equal to 0.18 of sub C prime or FY to control deflection. Now, unless you compute the deflection, you can Ang nag-statistic. omit, no? Following that recommendation. Okay, nahibaw mga triangular load, cantilever siya. So, based on what you have learned from theory of structures, diba? So, compute the deflection dito sa top, no? Kung ka na guru mo. Now, what about surcharge? Ko ano nga like That is also what you need to determine, no? Interview ka sa iyang sir, sa may babaw dire, parkingan ni siya, kuan, sa may parking dire. Parkingan na niya dagko kay truck, di ba? So, napo kaya siya exert nga lateral force nga sa wall. Kaya ba na mo storage diya nga bugat kayo, ano ta ba? no? Sa ato pag make sure no. Kinahanglan klaro na to, Sakto ba no? niya to ang mga itong mix? And from the expected nga kuan, meaning usage of the place, no? Then you can compute the surcharge. Ang wala rin sinisaman na na so ay kung kailan ka. Now the problem specifies that we neglect the passive soil resistance. So what we mean here is this part here, no? So naamtay soil dire, and that soil there will provide, no, a passive resistance to counteract sliding. But in our calculation, we neglect the passive resistance. That will be on the conservative side, no? Now, pwede man yun nga mo ni siyang i-appeal, Lugyan mo siya. pero medyo economical yung design. Kung ano man sa kumbin. If you are sure that the soil here will not be displaced, no? Kanara ba niya, tuwang imong property dito, ngayon, siguro imong property, ilid na ni sa suba, no? Delikado ka, di ba? Suba, kuha mo na, no? The soil will erode. Na-check na mo ang Pero unay, kining two nga protection, no, to prevent the soil from being removed, then you can consider itong passive soil resistance. But normally we don't, no, for conservatism. The factor of safety against overturning is 2, and factor of safety against sliding is 1.5. So those are the common factor of safety used in retaining wall design. However, those factor of safety can also change, no, depending on ang pit 7 the judgment of the engineer. Huh? And of course, your judgment will be based on certain conditions, no?
Example, ang structure nga ibutang diri very delicate, no? Very sensitive to movement. Then you can increase your factor of safety, no? Kailangan mga residential, butang dia, use a wall versus magbutang ka kung saan. Sa mga structure ang medyo talang delikado. Hospital, nalita, no? Hospital ang magbarog sa likod. Mas delikado hospital kaysa residential. You can increase the factor of safety, no? Hindi depende sa sumukuyo, no? Kaya panalita na ang tag-iya abogado, delikado, tikihan niya ka, no? Ha? O judge ba sa Supreme Court, ay mo ginabutang eksaktong factor of safety, di ba? Lihok niya ang iya wall, no? Judge sa Supreme Court, ha? Iya ko ikiha ka diya, no? Bawa ko panagang, no? Yun na ba? Before. So, yung mga butang usahay, kung ano masuwa sa textbook, ha? So, you have to know your client, no? Hindi na sa yung story, sige ba nagpangiha, no? Ang playlist. Kasi lima na engineer gikiha niya na, no? Sa to pa, lima na engineer gikiha. Butang yung nagdako mga factor of safety, no? Kaya nga dyan YouTube. Diba sige ikaw may sunod gikiha, ha? Kaya yung lihok ng wall, magliki itong iyang balay, awa na. Before ito mag-proposal. Bihang labas. Makalimot siya. Hindi siya mo. Okay, so part A, we proportion the wall dimension using the recommended, no? Itong tentative wall dimension. So, estimate wall height, 6 meter plus ang bank na to, no? Igikan rin in difference in elevation, no? Between the back and the front soil. Plus the depth of embedment, so you will have your total wall height. Then shear thickness of base slab, is 7 to 10%, we just use 7%. Then shear thickness at the bottom of the stem, kanidiri, equals thickness of base slab, so 0.5 yapon. Then length of the base slab, so ito yung recommendation. Sa tentative wall dimension, ang recommendation sa B is from 0.4 to 0.7. No? So here we just assume 0.5. Ito, 0.5, no? Then 3.4 mo na. Ato lang i-adjust nga to sa 3.6. Nga naman. So makay rason. 3.4 rin, doon naman lang number, no? Ha? Kanang i-adjust mo na to 3.6. So ang rason kay tungod di ni B over 3, no? 3.4 divided by 3. Waki, no? Yung repeating decimal. Ha? Pero 3.6 divided by 3, 1.2, no? 0, yun, di ba? Mara na yung rason niya. Natay bias, no? Natay bias sa mga exact. Then, effective depth, so 500, which is the thickness minus the cover. Assume tag 100, but pwede 75 mm ang cover, no? For concrete cast directly on the ground, no? Or on earth. So manang tayo tentative wall dimension, then the next step will be to check the stability, no? So sa may atong stability na measure, the stability against sliding, hindi siya slide forward, stability against overturning, hindi siya mo rotate, no? Ang worst, nga mo tapol din siya, no? Kanya stability against the soil pressure, no? Because if you have excessive soil pressure at the two, then that will cause soil settlement and movement of the wall. So ang mga forces, naman tayo surcharge, we convert surcharge into equivalent height. So we divide the surcharge pressure by the unit weight of the soil. Then we compute the coefficient of active pressure using Rankine formula. Then active unit pressure, so CAWH, where your H is 6.8. For the surcharge unit pressure, you have CAWHE, where H is the equivalent height of soil. No?
So ang kini siya nga portion ang atong Dali ra ko mabot. kinahanglan ini nga mga prerequisite knowledge katong nagkatunan sa engineering mechanics. No? Naghandol sa kong engineering mechanics karon. Daghang mga nag-enroll nga murag kahapon, no? Ha? Kahapon kita. Gusto ko yung mechanics niya, no? Duha na lang to kuya ang pagkuhan ako. Sa una, estudyante ng malinaw mo kung yung mechanics. Di ko di sa to. Kung lisod ni sila, nga, kalingaw mo tayo sa chika. So you will need here your knowledge in engineering mechanics of sa resultant, asa mag-act ang resultant, di ba? Kini triangular man. So dali ra kay di ba? Triangle, so 1/2 base times height. Ang resultant located at 1/3 the height. Kini siya rectangular loading. So the resultant will simply be unit pressure times the height. And it will be acting at mid height. No? Ayaw, bukor man to pa. So ano siya mga forces na to sa H1, that is the resultant nga due to the active soil pressure. Kaning H2 due to surcharge, then you have the weight of the base slab, the weight of the stem. Now the stem is irregular. Trapezoidal ang iyang cross-section. So ang trapezoid atong i-divide dito sa rectangle o sa triangle. Dakag No? alas nga buk. Aron sa mo compute ang volume na mahibaw sa taas ang location sa centroid na ng volume. Then kani siyang W4 is the weight of the soil directly on top of the stem. This will provide stability no, sa atong wall. Mga siyang mga forces na to. So in step 2, we compute the factor of safety against overturning. So there are forces that will tend to overturn the wall. Muna siya atong pivot na rin. No? So, sa mga forces ang mukos of overturning moment. So you have the horizontal forces H1 and H2. Whereas the forces that will cause righting moment or stabilizing moment are the weights, no? W1, W2, W3, W4. Okay? So the heavier the wall is, the more stable it is. So nasa stabilizing moment, nasa tayo destabilizing moment. Now the ratio of the righting moment to the overturning moment, that is your factor of safety against overturning. Kasi mabuo eh. So here is 2.2 which is greater than 2.0, so therefore okay. Step 3, we compute the factor of safety against sliding. So atong i-compute Ganun diri ba? Diba? kay normal force dire nasa Ang QL. multiply na nimo sa coefficient of friction, then you have your Pero kung frictional force, di ba? Ato nagkatunan sa mechanics, no? Friction ng topic. kung So lumot ato na sa compute pila man ang R. So R is simply the sum of the downward forces W1 to W4. Then the sliding wala force niya, wala sa video. will be sa mga forces ang Ngani ba? Iba yun. slide no, sa itong wall. We have the forces H1 and H2. Iyara gid. Okay? Iyara gid Then, ba aning length. Kini siya, the numerator, this is your friction force Kanang diri na. divided by the sliding So force. sa katong big. So you should have sufficient frictional force, no? Ikaw pag-uwi. So frictional force is coefficient of friction multiplied by the nasa diri. normal. Naggamit og kanang equation ba? Yung name moment. So you have 1.56 greater than 1.5, therefore okay. So, Now, pagalitan kung pag-check ni mo dili okay. So sa may mga adjustment kay mo himon. Example, ang factor of safety against overturning less than 2. 1.5 ra. So how will you increase the factor of safety against overturning? So that is significantly increased if we increase the length of the side, no? So you increase the length of the heel. Okay? Kapo kayo sa ikatabang improve imong overturning resistance. Dabang kong research sa video. Okay? Igi trapezoid gid. Ang lahi og
Now, dire, ang factor of safety sa overturning requirement is 2. For sliding, it is only 1.5. No? So, tingnan yung utana ta, nga naman di man parehas. Ha? Nga naman di man parehas. Okay, sir. Factor of safety nga puros 2 or puros 1.5. Lastly. Lastly. By the way, kanang factor of safety, another another criteria for deciding on what value to use sa factor of safety. For example, your wall is only temporary, di ba? Para pag sinulog ra, no? Yung man sinulog, mukaglo na sa siya, di ba? So temporary ra sa structure, then you can use a lower factor of safety. Nagkaanak No? eh. For sliding, maybe only 1.1. Then for overturning, maybe 1.2 or 1.5. Tulo na kabuok. Kaniyot naman siya gamito. So the likelihood nga the design forces will be exceeded is Mag-add-add sila wala silang kuwan. remote, no? May pag-iyahan na ng polis. Pero pag matagalan, bugay yun siya, ano to, Masarap. iya, abogado pa Pasok yun, no? nagsuwat. Talagang pangkiha. Di siya And of nag- course, the more uncertainty in the data, no? Sa po sa factor of safety ngayon mo ganito. Now, dire, ang factor of safety against overturning is higher than compared to sliding. The reason is simple, no? Because an overturning failure is more serious than a sliding failure, no? Sliding mo wall, naarang hapon nagbarog mo hapon slide lang siya, no? Pero yung tapon mo, tumba, no? Nawa na. Diba? Now, there are really accidents or failures, no? Sa retaining wall design, no? Kita po, imanin yung retaining wall, yan ay swimming pool rin, no? Swimming pool rin sa Tagiya. Ha? Swimming pool nga, medyo long siguro to, 1.2 dito sa pinakamabaw. Sa pinakalaw, mga 1.8 or 2 meters pa ka to, no? So, naka-slope, step down yung pool. Tumpak ang retaining wall, no? Puyo ka pool, no? So, ang yung swimming pool na ito, nag-ipunin sa kubo sa bukid. Ha? Atong klase dito ko. Ito mo na gas Marilisa, no? Sabi ang design. Nagkanalawang nas Marilisa, mga dato na ba na? Naagin na sila yung kapasidad ng ikiha ka, no? Kuyaw lagi mo lang na, kuyaw tag-iyag armas, basig mapusilan pa ta, no? Galima ka, maglalang ka sa imong swimming pool, yung kalit lang ka, ngayon na ka sa suba. Suba ka po nito, tulog mo naman doon, ilang mo na sa suba. Ha? Ang inungdan, kinatumpag ang retaining wall. Sus, nakuha problema sa injigan ng design o contractor. Siguro ang construction na ito, ang itarong nga construct. So, ay mga actual, no? Kuha yun, nabo ng mga aksidente tungkol sa failure sa retaining wall. So, importante ni siya ng structure, no? Okay, so kung after na-verifying stable siya sa iyang tentative dimension, then we can design the individual na parts. Kanya sa retaining wall, doon ay tulo ka yung parts, no? You have the stem, you have the heel, and the tube. Now sometimes, ang atong wall is L-shaped. Yun ini ang stem, yan mo ni siya ang heel. O ang base slab. May property line na dito rin, so di na pwede nga mong gawas kaya, di ba? Kaya kung pwede mong gawas ito data, kaya efficient mo na siya. Pero kung hindi na, then it will be L-shaped. No? L-shaped nga itong wall. So, nakadiri ang backfill. No? Now, nasa yung mga sitwasyon, nga L-shape siya, pero nakadiri nga side ang soil. No? Nakadiri nga side ang soil. So, ano sa mga may tabo? Ini sitwasyon. Kaya posible may tabo ni siya kung ang
una mo construct ang homeowner dire side, no? So, of course, kung ang iyong natural slope, ingon na, no? Ingon na ang iyong natural slope. And he wants to, ang iyang property line, tutok dire, kung ang iyang muhon dire, no? Kaya iyan i-recover kanyang space, hindi mabutang siya retaining wall niya, no? And he will backfill to provide a flat area, no? On inside his property, diba? So nana ang kaning property owner mo gasto, diba? Siya mo gasto. Dili may mo nga kaning silingan niya dire, no? So they complete. Kaning silingan dire, iya mo gastuhon, diba? Provide, gusto mo kuplat dire, buhat ko go dire, ikaw gasto. Giga, no? Now, kana ikaduha nga sitwasyon, ano sa mo kana sigaran o mahitaw Ano ba yung sunod pag ano? kung ang property owner diri sa downhill na side ang siguro muuna construct, di ba? Ang natural slope sa diri sa iyang side, kita ni mo ni natural slope, Buhay na po diya. makilid sa diya, yung iyang muhon na dire, no? So, dili din mo utilize kay makilid man. Gusto niya nga patago na siya, i-level niya din nga kuan. So siya ay magbutang og wall. No? Siya magbutang og retaining wall. No? Next year. So may tabo din yung iyang footing cannot extend, no? It's not Into the Wala din yung January. other kuan property. So mag-L shape siya ingon ni. No? Ano, nakain ko. So ingon ni yung mga sitwasyon, well, kung yung property dire na pagka i-setback ka, no? Pwede pa ka mag-extend niya. Ano yan? Okay, so after determining the stability, then we design the individual part. So we begin with the design of the stem. So ang stem medyo taas na siya, no? 6.3 meters high. So it is designed as a cantilever, assumed to be fixed at the bottom, no? So you have here your critical section for shear and moment. Ano char na tinanong. Now, ang critical section sa shear, dili siya the distance, no? From the face, ano dili nga rin yun, sa punuan yun. Okay? Mausa na siya diri sa heel. Sa heel na to, ang critical section for both shear and moment Karamihan sa mga S. will be at the face of the stem. But for the two, sa two, ang critical section for bending is at the face of the stem. But critical section for shear can be computed at the distance from the face of the stem. No? So, sa may diferensya nga, nanong diri pwede man nga di distance, nanong diri sa likod, nga rin man yun ang critical section, o sa stem, nga rin man sa ang critical section, dili man may mo nga di distance ni mo. Kasi napaitan sa contrast ko sa kapatid. So may bantayan na to. Ingon nini, no? Mag-iala siya. Yan mo ni mong gamiton, bisan, dili lang sa retaining wall, kundi sa uban sa mga structural component na mag-meet, no? Mag-meet sila. Pero naman po siya. Una na, no? Masing sigabi. Kung ang deformation, naingon na, no? Pahipos, di ba? Pahipos. Then you can compute the shear at the distance from the face. Pero kung baling, pabukad, no? Then critical section for shear should be computed at the face of the column or the wall support. Okay? Muna siya importante yung maka-visualize ka sa iyang action. Pahipos ba ang yung deformation o bukad ba siya, no? Okay, so design system, atong, because the stem is very high, no? So we divide it into
Mura lang tinatawag. In this calculation, upat, no? Upat ka ba? Dire yung section, dire. Kung ato i-visualize ang shear diagram ini, so the shear diagram or the shear will be larger at the base and it will decrease towards the top. Yes. And also the bending moment, no? Atong The effect. zero at the top, then maximum at the bottom. So for economical reason, dili may mo nga i-design lang nimo diri niya whatever reinforcement that you will get here, you will provide that all the way throughout the entire height, no, of the wall, no? Dili na sa economical nga design, ha? Dili mo ning atong gihimo nga computer dire pilay spacing, computer sa nato dire, no? We'll provide a more economical design because the stem is very high, no? Kung imong stem imo rin kahabog, pwede ra, no? Ginso na nimo, ha? Kung stem mo gikan rin paingon dito, Ah, ito. kinahanglan you can widen, no, the spacing as you go up. So that's why we calculated here the bending moment at several other section aside from the bottom, no? And that can be efficiently carried out by deriving your bending moment equation, no? Ang moment equation, ato lang buhaton, we substitute the values for x at different heights. Pwede tayo i-tabulate, no, ang atong solution. So, 1.575, 3.15, then this is 3/4 point, and the bottom, no. So, makita na to, no, ang bending moment, dako kay diferensya. Kung siyang design moment na to. So, at the base, 457, then 3/4 is 212 at mid-height, only 74, no. So, dako kay difference, di ba? So it will be uneconomical kung ang design sa 457 yung sa end up dire, no? Labi na yun, dire nga 30 na lang, tanggalin mo reinforcement mo kaya sa 457 km/meter. Mura magawa kay konsensya na, no? Gawa kay kaluoy, di ba? Maluoy tas tag-iya, no? Bukay ng wall, reinforcement all the way up, dili mo, no? Okay, so ingon na lang niya sa heel na to, so cantilever dire, critical section na dire. And the forces acting on the heel, so you have the weight W4 and the weight of the heel W5. Then that will be counteracted upon by the resultant pressure, no? Kay trapezoidal man eh. So we divide that into two triangles. So the resultant of this triangular part F2 or this triangular part F1. Now, doon na yung mga textbook na sa pag-design nila sa heel, ilang gi-neglect ini siyang F1 o F2, no? Because as the wall will tend to tilt forward, ang pressure there will be relieved, no? Kaanam kagamay ang pressure there, while the pressure of the two will significantly increase, no? So to make the calculation simpler, ilang gineglect na nila yung F1, F2, ang kanina lang W4, W5 ang i-consider, no, sa analysis. But in this calculation, ato lang i-consider, no, ang F1, F2. So notice that if you neglect F1, F2, you will have a larger M. Yung mga sa shear, kung i-neglect na ito then you will have a larger design shear. Now for the two, so these are the forces acting on the two. You have the high intensity of soil pressure here. Trapezoidal gyapon ang iyang shape, so we divide into two triangles. And the weight of the two. So mausad nga direct calculation, pwede sa natin i-neglect kana siyang W6 because that is relatively small compared to the upward resultants F1 and F2. Late 11. If you want to simplify your computation, no? Kung i-neglect na then we have a higher design moment. Atong calculation o sa shear dire,
If you neglect this one, then a higher value for B. No? RCD mo pala. Pero while that is recommended, no, by some textbooks, but in your plates, just consider it, no? Wala na may footing na. Iwanan lang kayo pag Sir. ining Oo. tinapulan ba, no? Taas ang Color color. lang yung tao to have a more economical na design. Itong complicated term. So muna siya sa main reinforcement, flexure, then perpendicular to that, we provide only temperature reinforcement. So for the stem, we take the average thickness of the stem, and that will be the basis for computing the temperature bars. Sa base slab, May mga araw-araw. by the way, sa temperature reinforcement, atong i-distribute, no? At the front face and at the back face. So sa may bahig na to nini, pila man dire sa front face o diya pili dire sa back face. Eh kung tanaw na to sa base slab, atong gi-kuan dire gi-distribute na to equally, no? At the top and bottom of the base slab. Whatever temperature bars that we calculate, 50% of that will be placed at the top and 50% will be placed near the bottom. But for this time, dili siya 50-50, no? Dili 50% dili sa back, dili 50% sa front. Dili ang bahig niya na, no? Shown in this calculation, 2/3 will be placed at the front face and 1/3 at the back face. Why do you place more temperature bars at the front face? So masaya rason, nga nung mas daghan man diri sa front kaysa back. Muna nga itong retaining wall, muna nga front, back ito, muna soil. So kaya reason, ganun gamay naman ang temperature bars dito, ang pagdiri daghan man. Ha? Amoy santos yung mga wala sa kaya posibleng rason. Ganun di man 50-50. Kaya magbinahin na ita, mas man ginagtunga, di ba? Grabe kay Photo Spirit. Kaya magbinahin na yung Hindi mo mag-icing, eh. classmate nga 2/3 ako ha, 1/3 na mo. Reklamo yun ka, no? Parihara mo kahago. Now, ang rason na no, why we place more temperature bars at the front face compared to the back face, because the front face is subject to the effect, no, of whether it is exposed. No? Wala nang mainitan, kasi ang kusog mo expanded in contract, no, due to changes in weather conditions. At least we try. Please submit your please. Yeah, sa mga itong bantayan yan eh, while in this solution you just use the average thickness. Now that is justified because the difference in the thickness at the top and bottom is not that significant, no? Gari 300, gari 500. But for higher walls, then the difference in thickness will already be significant, no? Palitan yung nining atong stem. Di man connected. Yan ang forma sa atong stem. Ang the plate. There is now a significant difference in thickness at the top and at the bottom. So it is not good to simply use the average. Sama sa itong game mo dire, no? The average na nato, 300 plus 500 divided by 2. Kalitan dire 200, dunya dire tungkol sa kahabog sa wall, 600 na dire, no? Suppose, let's put some values. So 200 thickness at the top, upload sa iba. and say 600 thickness Na at may the mga bottom. kuan i-upload sa first. So dili mahimo nga gamit nga T-average. Okay? Not sure if You will, if you do that, no, you will actually overestimate the amount of reinforcement temperature bars at the thinner portion, but underestimate Report. the amount of temperature bars required at the thicker portion. Okay? Walang bitaw So exception. mas nubra yung temperature dali nga magkuwang, no?
gamit mag-average. So what you should do, no? You can compute the temperature bars at certain heights. Example, kini siya nga region, 200 to 300, compute. Yeah, tungod ko sa reverse ko niya. Yeah, next lower one, nasad, 300 to 400, compute nasad. AOD. Diba? Pero 400 to 500, 500 to 600. I-increment nimo, no? I-increment nimo ang calculation sa temperature bars. So, ang imong temperature enforcement, magkaanap siya ka loophole, no? As you move towards the thicker part of the stem. Now, kaning base lap, tanaw na to kaning heel, cantilever man no? Yung fixed dire. So, kay cantilever man, then, of course, we know that the shear and moment will decrease, no? Towards the end of the heel. So, nakuha ang shear and bending moment dire, and it will be smaller towards the end. Now, karon, i-design tag reinforcement, no, top bar, based on the bending moment here. Okay? Now, if you want to do economical design, then we can compute the required amount of steel reinforcement at mid-length, no, of the heel. Okay, base pwede diri at 100 mm on center, ngayon base pwede diri at 200 mm on center, no? So you can provide economy in your design. So, kana siya labi na kung ang heel na to medyo taas-taasan, no? No? Taas yung heel, habungin mong wall, so taasan yung heel. Dili siya mayo, no? The same way, no? Pag-design ng system, nag-design at different heights. So, pag-design nato sa heel, we can also design at different distance, no? Okay? Yan mo lang yung sutihan at tag-iya, no? Yung monyor, ang ubang engineer ba sir, ilan rin kurilason, no? Sa reinforce ko din, lahos na paingon dito. Magikan din paingon dito 5 meters, ang spacing din mo sa dito. Pero ako sir, kaya yung laban mag-ipunin mo, no? Kung nakikita ka sa akong design, ngari at 100 mm center, at 300 mm center na. Imo na yun siya pagkitaan, ang imong na-save ni sir, mo ni siya. Kung na-save, naka-save ka 500,000 pesos. Nagkuhan na lang ko. Imo na nagyan, good boy, good boy! Sambo kayo sa kasal akong kuya. Value for money. Chat ako sa katong. Dako ka i-charge niya, pero charge ka 100,000, kasi mo siya 500,000. Di ba? Kuan to. Ayaw siya engineer ng charge na 20,000 niya. Flight na na. Kuridaso na lang paingon dito. Di ba? Exact time kay flight ko sa umuhon. Yes, yun wag siya kasi. Gasto siya. No? Wala po. Tapos nag-chat na ko ni Alec, nag-inform ako niya like a week before. With like nag-attach ko sa plane tickets sa wedding and So, marini ang atong detail. tapos after ako, kaya ako nag-worry naman ako sa ingon ako mga So again, the details should show all the necessary information so that the wall will be constructed, no, as intended by the engineer. ako nag-reset akong flight. So sa nasa mo na imo nang drawing para mo ilang basihan pag-implement, no, sa field. 1 week ko di mo nag Pwede mo nini ang paagi, no, na kay mga pull out, no, pull out sa A. Pwede sa ngatoy ni butan 20 mm diameter at 1 sa dia spacing. Pero usahay kung ready na ito ni SWAT. naman siya covered ata. For example, kanisiya, no? Kaning A. Siya, no? Kung ready na ito ni SWAT, usahay maghuot, no? Sa finals? The drawing becomes too congested. Kaya nagkakaroon kayo mga description, no? That's drawing, di ba? Pada meeting. Nasa B, nasa SWAT ito. Pero ang advantage nga na, no? The advantage of
that manner of presenting the detail is that at least direct reading, no? Lahi ang iya. Hindi pareha na ning Pero katong midterms wow na to ni. na-icon na to. Naisip. Nice source. As in, Nga na, no? mostly sa question. So, basta siya A dire, Bro, ha? gihimo sa kanang Basta siya A, Nagkapunod ko like. but looking at that, he doesn't know yet, no, what it is. Di ba? Sumutanaw pa siya sa boss. So, murag duha ka item ang iyang tanawon, no? Kaya, tanaw siya sa boss. Mangita pa siya, asa mga A dire? Nya ang K. May nang A kay sinugdanan mo yun, no? Mangita ang K. So, mangita siya sa mga buang Yo. F baron, no? Asa mga F. Mangita pa. History. Of engineering. May sa itong direkta lang, makita kayo, ilay guardia, ilay spacing, is a direct reading, no? I think ang Yung nanay, ilay layer, no? 1.4. Receive sa information. Roughly, No? Mas nagkang guguan, pangitan, sultihan ta ka, sultihan mo siya. Simple na yung information mo wagtang, no? Kaysa ako na lang sulti dito niya, di ba? Dito ra, no? Francis. Okay, so that is the detail. I'm not saying that it is complete, no, or that is the best way to present it. You can still improve on this one, no? Gusto dito ang kuwan. Mura siya ethics. Okay, so kana lang niya. Next week will be the finals, no? Final exam. So